Ang batayan ng mundo sa pagiging tunay na mapalad ay iba sa batayan ng Diyos. Dahil ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay blessed. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan, mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, samahan niyo po ako sa pagiging online missionary at media evangelizer sa pamamagitan po ng pag-share ninyo ng videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala sa social media para sama-sama po tayo na magpalaganap ng mensahe ng pag-ibig at pag-asang mula sa Diyos. Maituturing mo bang ikaw ay mapalad? Blessed. Ano yung batayan natin? Ano yung tinitingnan natin? Ano yung sukatan natin? Ano yung basihan natin? Upang maituring natin ang ating sariling mapalad o hindi mapalad, o maituring natin ang iba na mas mapalad o hindi mapalad. Napakahalaga na maunawaan natin kapag sinabi nating blessed. Pinagpala, pinagpapala, mapalad. Tayo pa namang mga Pilipino, tayo ay naniniwala sa gulong ng palad. Meron tayong mga terms like kapuspalad, sawing palad, mapalad. Ano ba yung palad? Mga kapatid, yung palad natin, wala dyan yung ating kinabukasan. Hindi nakasulat dyan. Sapagkat ang ating buhay ay nakasalalay sa Diyos. At ang ating buhay nakasalalay din sa atin. Sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, at sa ating pagsusumikap. Napakahalaga na yung buhay natin ay iayon natin sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang pinagmumulan, siya ang bukal ng lahat ng pagpapala. Kaya nga dito sa ating gospel, mahalagang itinuturo sa atin ng ating Panginoon ang tunay na diwa ng pagiging mapalad. Sapagkat ang mundo, iba ang basihan, iba ang batayan, iba ang tinitingnan ng pagiging mapalad. Sa mundo, sinasabi ng mundo, the more you have, the more blessed you are. Kaya nga ang mga tao, maraming nagkukumahog to have more. Magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng maraming properties, magkaroon ng maraming posisyon, magkaroon ng marami na pag-aari. And we aspire for more and more and more and more. It is as if walang katapusang paghahangad ng more sa buhay natin. Kaya nga minsan, kung ganito yung ating batayan ng pagiging mapalad, nakakapagod at minsan gusto nating sumuko kasi ang puso natin walang katapusan sa paghahangad ng more sa buhay. Hindi ito ang batayan ng Diyos. O kaya naman, ang batayan pa ng mundo ay sa pamamagitan ng pagkakaroon, no? Hindi lang ng material na bagay, kundi yung bang pagkakaroon ng mga posisyon, pagkakaroon ng mga taong pumupuri sa Kanya, ano yung sasabihin ng tao sa Kanya, yung kasikatan, no? Ito yung
madalas pinagbabasehan natin kapag ako'y may impluwensya, kapag ako'y sikat, kapag ako'y kinikilala, tinitingala ng mga tao, at ano yung magagandang sinasabi ng tao sa akin. Kaya nga I believe that I am what they say. No? You know, kapag ganito tayo, we live other people's life, no? Hindi tayo magiging masaya sa buhay. At hindi ito yung tunay na pagiging mapalad. Kasi, alam niyo po, ang tao, iba-iba naman ang sinasabi sa atin. Hindi lahat magpi-please, hindi lahat maganda yung sinasabi sa atin. There are feedbacks, there are bad comments na matatanggap natin. But, so what? No? Pakinggan natin, kunin natin yung tama, huwag nating tanggapin yung mga maling comments nila. And then we move on with our life. Tayo yung gumagawa ng buhay natin. Kaya nasa sa atin kung tatanggapin natin o hindi ang sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga, anong sasabihin ng Diyos? Ang mahalaga, yung buhay ko ba'y nakaayon sa kalooban ng Diyos? That is the most important thing. Hindi yung sasabihin ng ibang tao. Yung sasabihin ng Diyos. Napakahalaga nun. Kaya nga, mga kapatid, maganda tingnan natin, suriin natin ating sarili, ano yung batayan mo ng pagiging mapalad? Minsan, tinitingnan natin kapag yung ating mga nagagawa sa buhay, tinitingnan natin yung ating sarili na, mapalad ako kasi marami akong natutulungan, marami akong na-accomplish, malayo na yung aking narating, marami na aking nagawa. There will come a time, pag tumanda tayo, kapag nagkasakit tayo, wala na tayong magawa. So, hindi rin yung batayan. At saka, lagi nating tatandaan na kung ano man yung nagagawa natin, galing sa Diyos yung talino, galing sa Diyos yung lakas, galing sa Diyos yung panahon, galing sa Diyos yung mga pagkakataon. Walang atin. So, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. Kaya nga dito sa ating gospel, sinasabi ng Panginoon, ang tunay na mapalad ay yung mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Si Maria ba hindi mapalad na para bang kinukontra na Jesus? Yung sinasabi ng babae rito, mapalad ang nag-alaga sa iyo, ang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. At ang sabi ng Panginoon, hindi, mas mapalad, no? Yung nakikinig ng salita at tumutupad nito. Of course, kung mayroong unang-unang nakinig at tumupad ng salita ng Diyos, ito si Maria. That is actually an affirmation of Jesus about Mary. Sapagkat si Maria, tinatawag nating Blessed Virgin Mary. Mapalad siya, hindi dahil yumaman siya, hindi dahil nagkaroon siya ng posisyon sa gobyerno, hindi dahil marami siyang nagawa't natulungan o whatever. Ang pagiging mapalad ni Maria ay hindi sa batayan ng mundo, kundi sa batayan ng Diyos. At ano yon? Ang pakikinig at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kaya nga anuman ang ating sitwasyon sa buhay, as long as nakikinig tayo sa salita ng Diyos at tinutupad natin ito, isinasabuhay natin ito araw-araw, yon ang batayan ng Diyos sa pagiging tunay na mapalad. Kaya ikaw, mapalad ka ba? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami ng iyong mga biyaya upang palaging makinig sa iyong salita. Tupdin ito, isabuhay ito araw-araw sa aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.